Hello sa lahat! Kumusta po? Ayan, so ngayon ay wala tayong ginagawa today. So for today's video, si Kamanay ay lalabas at mamamasyal at magmumuni-muni lamang. Tara at samahan niyo ako! So paano nga ba ako napunta sa bansang ito? So sa gustong malaman, ayan mag-story time tayo later. So bagang lahat, ito muna mga guys. So samahan nyo akong mamasyal. Ayan, kitang-kita nyo naman mga guys, ang magandang view dito. Ayan, dito lamang yan sa Stavanger, Norway. Ayan, kung saan noong unang dating ko dito na ako dinala ng aking asawa. Ayan, pinasyal niya ako. Ganito ring time yon na maraming snow. So napakalamig mga guys nung unang punta ko dito. Sobrang talagang nanginginig ako. So ngayon, nakaka-adapt naman na yung aking katawan. Katawang So nung nandiyan ako sa Pilipinas, marami akong napasukang mga trabaho. So naging akong cashier sa isang restaurant, naging waitress sa restaurant, tapos naging rin akong caregiver ng isang pamilya, tapos naging rin akong nanny ng isang pamilya. Ayan, halos talaga may napapasukan ko mga guys ay yung may mga bata. Sobrang napakamalapit ko talaga sa mga bata. Although wala po akong anak, wala akong experience kung paano mag-alaga ng bata, pero pinag-aralan ko yun mga guys. So unang-una, noong pumasok ako sa trabaho bilang pag-aalaga ng bata, ay medyo may takot akong naramdaman kasi nga wala akong experience sa pagiging nanay. Ayan, so pero pinag-aralan ko yun mga guys kung paano mag-handle ng isang bata. Ayan, syempre hindi rin madaling mag-alaga ng ibang bata kasi nga yung may mga tantrum sila tapos tayo pa yung kumain. Ayan, so hahanapan mo talaga ng paraan para mapakain mo yung bata. Pero dahil sa maliit lang yung pasahod sa akin, ay hindi rin naman sasapat para sa aking pangangailangan. Minsan kinukulang pa nga. Hindi rin pwede na hindi ako magpadala sa aking pamilya kasi nga ako yung breadwinner sa amin. So nang dumating pa sa point na nagkakasakit na yung aking mga kapatid at kailangan nila yung aking tulong. So walang iba silang mahingi ng tulong kundi ako lamang kasi ako lang naman yung halos may kakayahan sa amin para makapagtrabaho. Kasi nga yung aking mga kapatid ay hindi rin naman nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. So minsan hindi sila nakakahanap ng magandang trabaho. Kung meron man silang trabaho mapuntahan or makuha ay hindi rin naman ganun kalaki ang kanilang sinasahod. Tama lamang or minsan kinukulang pa nga sa kanilang pagkain. So nung time na yon ay naisipan ko talaga na ibang bansa. So nagkataon na yun mga guys na meron sa akin nakapag-alok ng isang pamilya na yung kapatid niya ay nasa ibang bansa, nasa Singapore. So ang ginawa niya ay pinadala ako dun sa kanyang kapatid. Akala ko noon ay malaki na yung aking sasahurin. Kaya lamang ay hindi rin pala. Kasi nga kapwa Pilipino rin naman natin ay yung aking magiging amo. So ang pinirmahan kong kontrata ay hindi talaga tugma dun sa inaakala ko na malaki yung sasahurin ko. So anong nangyari nun mga guys ay hindi ko na tinapos yung aking kontrata at bumalik ako dito sa Pilipinas at nag-aral uli ako. Yun na yung time na nag-aral ako ng caregiver. Ayan. Dahil nga sa dream country ko ang Canada, kaya ako nakapag-aral ng caregiver. Kasi in demand sa Canada ang mga caregiver. Kasi gustong-gusto ko talagang makapunta ng Canada at sabi ko malaki doon ang sahod. Kaya lang ang nangyari hindi natuloy ang inyong Kamanay kasi sobrang mahal ng placement fee at sa pagkumpleto pa ng mga documents. So nangyari, naghanap na lang ako ng agency na makapagpapaalis sa akin kahit hindi na papuntang Canada, kahit sa mga Asia na lang o kahit saan pa na pwede ako maging OFW. Buti na lamang at meron akong kaibigan na may alam na agency na pwedeng yun na nga, sabi niya sa akin sa municipal namin merong mga hiring na nagpapaalis. So yun, nag-apply ako sa aming municipal doon sa Peso. Ayan, at fast forward mga guys, nakaalis nga ako at nakapunta ako ng Malaysia. Ayan, at natapos ko rin yung kontrata sa Malaysia. So hindi rin naman ganun kabilis or kadali na makipag-ngamuhan. Kasi nga sa una ay mabait sila, pero kapag tumatagal ka na ay lumalabas na yung kanilang mga tunay na ugali. Alam ninyo ito kung paano tayo tratuhin. So, ayun mga guys, so hindi talaga ako nag-give up. Sabi ko nga kung para sa akin ito, para sa akin ito. Kasi ako talaga yung tipong tao na kapag alam ko na ako yung tama, ay pinaglalaban ko talaga kahit saan pa man ito makarating. Kaya buti na lamang mga guys at naayon sa akin yung panahon at naging mabait sa akin yung amo. Kaya ako nagtagal. So, fast forward, nung natapos ko nga yung aking kontrata, ay bumalik na ako sa Pinas. Ayan, at tinatid pa nga ako ng amo ko sa airport pabalik ng Pinas. At umiiyak pa nga yung amo kong babae at yung mga bata ay nalulungkot. Ayaw pa nga nila akong payagang bumalik sa Pinas kasi nga gusto na nila daw ako na lang daw yung kasama nila. Ayaw na daw nilang mag-hire pa ng iba kasi nga mga bata ay napamahal na sa akin at napalapit na. Hindi na rin silang mabait sa akin. So napagpalagayan na kami ng loob. So sabi ko ay magpapagamot ako kasi noon may nararamdaman akong sakit mga guys. Kaya sabi ko magpapahinga muna ako. Kaya lang kailangan talaga nila ng helper kaya kailangan nilang mag-hire ulit. At nung nakabalik na nga ako ng Pinas ay sobrang tuwa ko kasi nga makakasama ko ng muli ang aking pamilya at makakakain na rin ako ng mga pagkain nating Pinoy. Pero may kasama yung lungkot kasi nga yung aking kapatid na sumunod sa akin ay pabalik-balik na pala siya ng ospital. Kasi nung time na yun na nasa abroad ako mga guys ay hirap na hirap yung komunikasyon naming pamilya. So hindi ko alam masyado ang mga nangyayari sa aking pamilya. Kaya nangyari mga guys nang nakauwi na ako ng Pinas ay iyon nalaman ko na yung kapatid kong sumunod sa akin ay laging pabalik-balik na ng ospital. At dahil dun mga guys naubos muli yung aking ipon. Kaya itong si Manay ay nag-apply uli pabalik ng abroad. At fast forward napunta nga tayo sa Hong Kong. Kaya nga lang hindi ako pinalad sa aking kasama sa bahay sa Hong Kong kasi nga marami akong mga kasama. So natakot ako mga guys kasi merong napabalita na yung kasama nila sa bahay ay ginawa ng masama. So ayaw ko yung mangyari sa akin mga guys kaya ang ginawa ko hindi na lang ako nagpatuloy sa aking
aking kontrata. So nagtatlong buwan lang ako doon mga guys kasi yung mga kasama ko doon halos mga taon na talaga sila. So nandun na yung mga inggitan, ayan. So ayaw nila ng bago ng kasama. So ginawa ko, ako na lang yung nag-give up. At sabi ko sa amo ko, nagpaalam na ako sa amo ko na hindi ko natatapusin yung aking kontrata. Buti na lamang at mga guys at pinayagan naman ako ng aking amo dahil sinabi ko lang yung totoo. Kasi nga yung mga kasama ko parang naiinggit na sa akin kasi yung amo ko medyo malapit na sa akin yung amo ko. Kumbaga nagkakaintindihan kami kahit lamang ako ay bago. Kaya lang yung mga kasama ko iba na yung pakikisama sa akin, yung parang hindi na sila ay yung pagkakaisang kanila kasi ibang lahi naman sila mga guys. So fast forward, bumalik ako ng Pinas. So nung nakabalik na nga ako ng Pilipinas ulit, ay napahinga na lamang ako ng konting panahon at pagkatapos ng mga guys ay nag-apply ako. Kasi mas mahirap pag wala kang trabaho sa Pilipinas. Yun na nga may trabaho ka, minsan kinukulang ka pa sa iyong sahod. Yan pa kayang wala kang trabaho. So yan mga guys, so tamang-tama nung pag-apply ko ay na-hired ako agad kasi nga kailangan talaga ng pamilya na yun na may mag-aalaga sa kanilang twins na anak. So yung isang kambal kasi meron nang nag-aalaga, yung isa pang kambal kailangan pa ng yaya. So buti na lamang at natagpuan ko yun. Hindi naman talaga ako maartis pagdating sa trabaho mga guys. Tinatanggap ko kahit ano pa yan. Basta't wag lang masama. So, fast forward, habang tumatagal nga ako sa pamilyang ito, ay nakakalungkot din naman pala na hindi ka na nakakalabas at wala ka ng ibang nakakausap na mga tao. So, dahil doon, minsan lang kami makalabas. Gumawa na lang ako ng paraan para naman may makausap ako kahit na nasa loob ako ng bahay. Kasi nga noon, kapag minsan may day off kami, ang gusto na lang namin ay ipahinga na lang. So, ayun mga guys, natagpuan ko itong dating site na ito. Hindi naman ako sa naghahanap ako na talaga ng makakadate. Ang ginawa ko lang talaga, gusto ko may makausap lang. Kaya ako napunta sa Filipino Cupid. Ayun, at marami naman rin ako mga nakausap na mga Pilipino sa site na yun. Tapos may biglang nag-pop up. Una, hindi ko siya pinansin. Kasi sabi ko, maraming mga scammer, marami rin naman gumagamit ng mga mukha ng mga foreigner na ginagamit lamang. Pero dahil sa makulit nga itong aking afam, ayan, so doon na talaga, hindi na nagtagal mga guys, ay kinausap ako kung meron siyang apps na pwede kaming magkausap na maayos at makita namin yung isa't isa. Para makasigurado ako, nakausap ko talaga ay hindi scammer. So yun na nga mga guys. So sabi niya sa akin ay meron siyang isang apps na pwede kami magkausap doon na maayos at makikita namin yung isa't isa. At yun naman nga, pumayag naman siya, saka inad niya na ako doon. So doon na nga mga guys, nag-start yung love story namin ng aking afam. So fast forward mga guys, pagkalipas ng 3 buwan ay naging kami. So sabi ko sa kanya, para maging official na maging tayo, gusto ko pumunta ka ng Pinas at magpakilala ka sa aking pamilya. Para naman ka ako maging official na tayo. So yun na nga mga guys, ang ginawa niya. So nag-ipon siya ng pantiket at yung unang bisita na nga niya mga guys ay noong September 2018. So nung nasa Pilipinas na siya, ay sinundo ko siya sa airport at pagkatapos noon, pumunta na kami sa bus station para dumiretso na papunta sa aking probinsya para ako makapagpahinga kami ng diretso. Sabi ko, pili naman kako siyang magpahinga sa loob ng bus. So yun mga guys, so 8 hours to 9 hours yung biyahe papunta sa aming probinsya. So medyo nahirapan pa nga ng very light yung aking asawa kasi nga sa upuan dahil ba naman sa tangkad niya. So nakatiko yung kanyang katawan. So yun pagkatapos ng mga guys ay nang nakarating na kami nga sa aming probinsya, ayun sobrang nananakit na yung kanyang likod, nagreklamo sa akin. So sabi niya sa akin, sa pangalawang niya, gusto niya na mag-hire na lang ng sasakyan. So fast forward, nakarating na nga kami ng aking bahay. Ayun, at nadat na namin doon ay ang aking mga kapatid at ang aking mga pamangkin. So in short, hindi sila nagkita ng aking nanay. Ayan, at wala yung aking ina. So hindi ko alam kung saan pumunta. Ayun mga guys, so nagkatrabaho. So pagkalipas nga ng 2 weeks ay nakabalik na dito ang aking afam sa kanyang bansa. So pagkatapos nun, pagkalipas na naman ng 1 taon ay bumalik na naman uli siya sa Pilipinas para makasama na naman uli ang inyong kamanay. So, sa pangalawa niyang pagpunta dito sa Pilipinas ay nag-usap kami kung paano kami magiging legal na mag-asawa. Kasi nakilala naman niya ang aking pamilya. So sabi ko, gusto ko naman makilala yung kanyang pamilya. Kaya naman pagbalik niya dito sa kanyang bansa ay nag-apply na kami ng fiancé visa. So yun na nga mga guys, hanggang saan aprubahan ng aking documents at meron akong fiancé visa. Kaya ako nakarating dito sa Norway. So sana po nagustuhan niyo ang aking istorya at kung paano ko nahanap ang aking afam. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ng aking buhay, ay sana wag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para updated po kayo palagi. Maraming salamat po!